Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ikalagang araw ng ating paglalakbay sa Misa ni Gallio, tayo ay tinatawag upang magnilay sa isang tagpo ng pananampalataya at kababaang loob. Sa katahimikan ng Nazaret, isang dalagang nagngangalang Maria ang binati ng Anghel Gabriel. Dala ang balitang magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabila ng kanyang pagkalito at takot, si Maria ay nakinig, nagtanong at sa huling buong pusong tumugon sa panawagan ng Diyos. Ang kanyang oo ay naging pintuan ng pag-asa. Tanda ng pagsilang ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa kanyang pagtanggap, nakita natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa mga pusong bukas sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang pananampalataya, natutunan natin na ang himala ay nagsisimula sa pagtitiwala. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang babungad na awit. Tayo lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo'y nanalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakabiyag sa iyo. Lahat na nasa hangarin ay nababalik mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumulit sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po niyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Yesu Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganoon din po sa ating taong. Amin ang isa sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na tayo sa ating mga naisip, sa ating mga nasabi, sa ating mga nagawa sa kaligtaan natin gawin, at ikay sarili namin kabalaya. Kaya sinasabi namin sa iyo, Diyos, na kaawaan gawin, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inuwan natin sa Diyos sa karitaan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan ng Diyos ng sanlilikha, naway sa gitna ng aming pag-asa sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesucristo, ay ginap naming maihanda ang aming pamumuhay ayon sa balitang ipinapabatid ni Anghel Gabriel kay Maria, upang maging marapat kaming sumalubong
sa muling pagbabalik ng iyong anak na aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo langit mga pangyarihan ng Diyos, kami pinagpapasalamat sa muling pagkakataon na kung saan na kami nangalatipon dito upang isagawa itong panglimang misa ng binari para sa kapanganakan ng aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Nanaway sa katipunan ito, ipagalaw mo ang iyong pagpalat biyaya sa bawat isa sa amin. Ganoon din po sa ikalimang misa na binaryo sponsor sa bawat pamilya, lalo na sa pamilya ni Aileen Medina, Hernani Regania, Henry Regania, Camilo Bieganan, Ludwin Regania, Nanit Manalo, Tidirian Sares, Norberto Brillas, Elvin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rian Sares, Rolando Manalo, Lucio de los Santos, Michelle de los Santos, Margie Grimaldo, at gabi po sa pamilya ni Sarah Jane Salores, na nawa o Diyos patuloy mo nawang pagkalooban sila ng iyong patnupay sa umagitan ng Espiritu Santo. At patuloy mo din silang gamitin ng instrumento o Diyos upang pangunahan, lalo-lalo na ang pagpahayag ng iyong mabuting balita. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Yesu Cristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayong lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Akas, ibinigay niya ang tanda ng Emmanuel bilang sagisag ng pag-asa. Sa katahimikan ng ating pananampalataya, ipinapaalala ng propesiya na ang Diyos ay sumasa atin, kasama natin sa bawat hamon. Naway matuto tayong tumunggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, gaya ng anak na isinugo upang maging liwanag sa ating landas. Ating pong pakinggan ng unang pagbasa. Unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 7, nagsisimula sa talata 10 hanggang talata 15. Ito naman ang pinasabi ni Yahweh kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa itasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubugin si Yahweh. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayabot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at iyong katawaging Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot, pag siya'y marunong ng umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang buhay Kristiyano ay isang paanyaya sa lahat. Matanda man o bata, babae man o lalaki, alipin man o malaya, upang mamuhay ng may disiplina, kabutihan at pananampalataya. Sa bawat kilos at salita, tinatawag tayong maging huwaran ng mabubuting gawa na nagpapakita ng liwanag ng aral ni Kristo. Naway maging masikap tayong mamuhay ng banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay ang mabalag na pag-asa ng kanyang muling pagdating. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa kay Tito, Kabanata 2, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 15. Ikaw naman, ang ituro mo ay ang wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, mangaral, magtimpik, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mo sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babae ito'y kailangan din nilang turuan maging mahinahon, malinis sa isipan, masipag, mabait at masunuri sa kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagpilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa. Magtapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Walang wastong pangusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan linuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat walang silang may paparatang sa atin. Pagpiliin mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon. Huwag matutol. Sikapin nilang maging kasiyasiya ang kanilang paglilingkod. Sabihin mo sa kanilang huwag mang-umid, kundi maging tapat sa lahat ng bagay upang maipakita nila ang kanilang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ng likong pagmumuhay at damdaming makalaman. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghayag sa ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kalingningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at dinisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at sa pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong bigyang daan na malipusta ka ng sino man. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas. Sa Kabanata 1, nagsisimula sa talata 26 hanggang talata 38. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao na Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakakatang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinasabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangaral.
Sinabi ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinasabi." Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagtitipon ngayon ay tayo nasa panglima na Misa Novenario para sa kapanganakan ng ating Panginoon na may timang O Orientes, na ang ibig sabihin ang liwanag na dumarating sa mundo. Ito yung pag-asa, ito yung mensahe ni Anghel Gabriel sa isang dalaga na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, ika'y kinalulugdan ng Diyos. Magdadalang tao ka. Anong sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinasabi. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo binigyan ng panibagong liwanag sa pamamagitan ng ating banal na Ebanghelyo. Ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pagdating ng Panginoon ay parang liwanag na sumikat sa madilim na mundo, tulad ng araw sa silangan. Pag may gabi, may bagong liwanag. Binubura nito ang takot, pangamba, at kawalan ng pag-asa. Kaya sana sa lahat natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay, at kahit sa mga sandali na tayo'y nangulila at hirap, ito ating Panginoong sa Jesucristo ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa sa ating pamilya, komunidad, at kahit sa mga suliranin sa ating pamilya, na para ang akala natin ay parang walang solusyon. Mga kapatid, kung ating pagninilay-nilayan ng ating banal na Ebanghelyo sa umaga ito, ay napakalaking tungkulin ang tinatanggap ni Maria. Kaya nung siya'y sinabihan ni Anghel Gabriel na matuwa ka, Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Kaya ang ginagawa ni Maria, siya ay nagugulumihanan. Nakapag-isip ng mas malalim, bakit ganito ang mensahe ng Anghel Gabriel? Ikaw ay magdadalang tao at tatawagin mo siyang Jesus. Kaya sabi niya, paano ito mangyari na ako isang dalaga? Mga kapatid, ang background nung panahon, sa panahon ni Jesus, yung kababaihan, na pag nagdadalang tao o nanganganak na walang tumatayong tatay, ay may kinakaharap na mabigat na kaparusahan. Ang kaparusahan nito ay yung batuhin ka hanggat sa ikaw ay mamamatay. Stone death. Talagang batuhin ka lamang hanggat sa ikaw ay mamamatay. Ganon kabigat ang responsibilidad at yung kaparusahan na tinanggap ni Maria. Sabi niya, paano ito mangyari na ako'y isang dalaga? Mga kapatid, sa pagtanggap ng obligasyon na ito ni Maria, ay ito'y nagbigay sa atin ng pag-asa. Ito naman din ay nagpapabukas sa ating mga isipan na naway sa buhay natin ito, tayo din ay tagadala ng pag-asa. Pag-asa sa ating mga kapatid na kung saan ay
para bagang sinasakluban ng mundo. Pag-asa sa mga ating mga kapatid na kung saan puno ng problema at naway tayo din ang magbibigay sa ating kapwa ng liwanag. Dahil ito yung isang malaking challenge sa bawat isa sa atin dito ngayon. Dahil kung minsan, pag tayo bibigyan ng isang yung mga gawain ay ano yung nagiging response natin kaagad? Negatibo. Ay, hindi ko kaya. Ganun kadalasan ang ating magiging response. Pero kung ating tularan at ating pagmimililayan si Maria ay taos puso o buo yung kanyang pagtanggap. Kaya sabi nga niya dito sa last part ng ating banal na ebanghelyo na ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi. Siya'y alipin lamang ng Panginoon. Kaya ang kalooban ng Diyos ang siyang may sa katuparan. Ito'y panawagan sa bawat isa sa atin na ngayong misa de Gallo, lagi natin isa sa buhay at tawagin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Dahil alam natin na kahit anong gawin natin sa buhay na ito, kung hindi ito kaloob ng Panginoon, ay hindi ito mangyayari. Kahit anong gawin natin sa buhay natin ito, pag hindi ito ang kalooban ng Diyos, ay hindi ito may sa katuparan. Dahil sa amin, ma-share ko nga palagi sa mga kasamahan na sabi nga nila, ay ikaw, magpari ka. Sabi ko, ang pagpapari ay hindi pinapangarap, hindi pinagplanuhan. Dahil ang pagpapari ay tawag mula sa Diyos. Pag gusto ng Diyos, walang imposible. Totoo po yun. Dahil ranas ng bawat isa sa amin. Kaya sa ating buhay mga kapatid, kung tayo'y tawagin ng Panginoon, tulad ng pagkatawag ni Maria, kung saan ipinabatid ni Anghel Gabriel na ikaw ay magdadalang tao, tanggapin natin ng buo. Kaya sa bawat isa sa atin, pag may ituka sa atin ng isang tungkulin na dapat nating pangunahan, dapat hindi natin ayawan. Madalas masabi natin lagi, Father, busy ko ba ako? Marami akong ginagawa. Father, marami akong binabantayan. Marami tayong mga kadahilanan. Pero nawa ang mensahe sa umagang ito, sa panglimang misa de Gallo, pakatandaan natin si Maria ay mayroong ginampanan, isang malaking ginampanan para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin. Meron tayong mga responsibilidad, hindi lamang para sa ating mga sarili na kailangan natin gampanan. Halimbawa, kung kayo'y tukangan ng ikaw ang manguna sa presentation mamaya sa kalalakihan. Diba? Kaya dating dapat, sige mo pa rin. Gawan mo ng paraan. O ikaw, pangunahan mo yung mga kababaihan mamaya para sa presentation ng Christmas party. Father, ako na naman. Ganun kadalasan tayo. Diba? Instead na, sige po, at kausapin ko po yung mga kababaihan. Halimbawa, kung ikaw ay tugangan, ganito, pangunahan mo yung mga kabataan. Tapos, ustahan mo, ayaw kayo, makinig kayo, hindi.
Kaya kung hindi kayo makinig, mauwi ako. Di ba? Ganun tayo kadalasan ay. Na instead na sabihin natin ay, okay, makinig kayo ha. Ngayon, kung hindi kayo makinig, ako ang makinig sa inyo. Di ba? Hindi yung, ako'y mauwi. Hindi kayo ako'y mauwi talaga. Makinig kayo? Ganun tayo kadalasan. Ganun yung ating response, di ba? Natawanan natin dahil yun ang totoo. Yun yung realidad. Hindi tayo nagiging batay doon sa ating banal na ebanghelyo. Pero sanayin natin yung ating mga sarili. Dahil tayo ay pinili na gumampan sa isang gawain dahil alam ng tao o alam ng kung sino man na meron tayong kakayanan. Ganun kaya ba mga liminister? Mga liminister ko, liturgy mo na kayo. Father. Ano po doon? Baka walang magsimba. Wala tayo. Magtiwala, meron at meron yun dahil alam ng Diyos kung ano yung iyong kapasidad. Tinutukahan kayo dahil alam ng kung sino man na meron kayong kakayanan. Kulang lang tayo sa tiwala ng ating sarili. Tinitingnan kaagad natin yung negatibo sa ating buhay. Di ba? Tingnan mo na, kung titingnan natin sa ating banal na ebanghelyo, nung sinasabi ni Anghel Gabriel kay Maria na matuwa ka, ika'y kinalulugdan ng Diyos. Ano yung naging response ni Maria? Nag-isip siya. Kaya dahil hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mensahe, ipinapabatid ni Anghel Gabriel. Sabi ni Gabriel, ika'y magdala ng tao at tatawagin mong Jesus. May katanungan si Maria, paano ito mangyari? Ako isang dalaga. Di ba? Yun yung nagiging response. Hindi yung, paano yan? Ay, kung ganito, ganyan. Di ba? Paano kung patayin ako pagkatapos walang naging tatay? Ganun ang nung panahon. Bakit ako? Ay, doon kay ganito. Di ba? Ganun. Hindi yung pinapakita ni Maria. Kung hindi sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin kung ano ang yung kanyang kalooban. Ganun dapat tayo mga kapatid. Kinakailangan natin na magkaroon ng tiwala sa ating sarili at the same time ay magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Huwag nating tingnan yung negatibo. Bagay, ganun din ako dati. Seminarista pa lamang ako. Oo. Mana-mana pala yun, no? Ito, nung nasa seminaryo kami, magaling yung aming rektor. Ang aming rektor, halimbawa, sa panalangin, kung ikay makikita niya na pagpadating ng panalangin ay patago-tago sa isang tabi, ay sigurado ikaw yung aturuin. Bakit ginagawa yun? Para masanay. Kaya sabi ko nga sa aking mga sakristan, kung ano yung inyong kahinaan, yun yung ibibigay at ibibigay ko sa inyo. Paano ka matututo kung ang isang bagay ay naroon ka lamang, nanatili ka sa isang bagay? Ay kung bigyan ka ng isang obligasyon, ay mahina ang iyong kalooban. Kaya sana sa ating pagtitipon dito ngayon, ang mensahe ni Anghel Gabriel at ang pagtanggap ng obligasyon ni Birhen Maria ay naway ito'y magiging batayan sa ating pamumuhay araw-araw. Naway si Birhen Maria ang siyang ating maging tularan sa buhay na ito. Magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob sa pagtanggap ng isang tungkulin na alam natin na hindi lamang ito para sa atin, para sa karamihan. Kaya mamaya, Tiger King, yung presentation sa mga kalalakihan,
Ikaw nang bahala, ano? Nandiyan ang styrofoam. Ano? Kaya sa mga kabataan, huwag na kayong mauwi ang hindi makikinig sa inyo yung inyong kasamahan. Kaya kayo mga lay minister, kung kayo pag-liturgihin, sige po para. Ano? Ano bang ang ebanghelyo? Dapat ganun palagi. Sa ating lahat na narito ngayon, darating ang panahon na kayo din ay bigyan ng isang tungkulin na kinakailangan ninyong pangunahan na buong puso natin natatanggapin. Upang sa ganon, sa lahat, tayo ay makapagbigay ng pag-asa. Makapagbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kapatid na kung saan ay nawawalan ng pag-asa sa buhay na ito. Nasabi nila ay kaya nga ni ganito, kaya ko rin, di ba? Nagwaganda yung ganun ay magiging instrumento ka ng ibang tao. Ay kung nagawa ni ganito, ay makakaya ko rin yun. Kung nagli-minister si ganito, ay kaya ko rin magli-minister. Kung kaya nilang kumanta, kaya ko rin kumanta. Di ba? Ganun lamang yung kinakailangan lamang natin na magkakaroon ng tiwala sa ating sarili at tiwala sa Diyos. Kaya sana sa nitong panglimang misa de Gallo, patuloy tayong tulungan ng Panginoong Diyos. Naway ang mensahe ng ating Panginoon ay tanggapin natin ng buo sa ating mga puso, tulad ng pagtanggap ni Maria sa mensahe ipinabatid ni Angel Gabriel sa kanya. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating sampitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at mga nakita at binigisa. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Pinianak ng Nilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya tumad sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng Maria na bilang tao. Ipinako sa krus ang alang sa ating sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muli nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muli darating na maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. sinasamba siya at iniwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ipagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag po tayong lahat para sa panalangin ng Panginoon. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ng Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat ng nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corlares, ang aming obispo de Susano na si Right Reverend Arnold Damaya, ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay ng salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasyanan sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan na nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa ikalimang Misa de Gallo sponsor sa umagang ito na sina Irene Medina, Hernani Riazares, Henry Ricanya, Camilo Pegalan, Ludwig Ricanya, Nanette Manalo, Teddy Riazares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Riazares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, Michelle de los Santos, Margie Grimando, Sarah Jane Loto, at sa buo nilang mga pamilya. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Inaalala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanyang lalangin na bubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bilis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magpatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na dapat sa kanyang pangalan magdala ng alay at tumaroon sa kanyang harapan. Magsibuko tayo lahat at ating inandang ating mga sarili para sa pag-aaral.
Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y nanalangin. Maaway Diyos, ipinagalaw mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami iyong mga mapagkumbabang mga lingkod, Ay nag-aalay sa iyo itong sabisan ng aming pagdanaw ng pagkaluto sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at narito ginawa namin ang tinapay na ito. iniaalay namin ito sa iyo, upang sa amin ay maging ginapay ng buhay. Ipagkalaw mo ko na kami matatanggap ito ay mapuklod sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na may aming pag-iinom espiritual, upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Oh
magpatuloy itong pagdiriwang itong banal na misa, tayo nasa panglimang misa ng binari. Naway ang mensahe sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng pag-asa at liwanag sa buhay natin ito. Ganun din po sa lahat na nag-isa sa pagdiriwang itong banal na Eucharistia. Naway ang liwanag ng Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa inyo at ipagkaloob nawa ng Panginoon ang inyong mga panalangin na inialay ninyo sa pagtitipon na ito. Ganun din po ang panalangin sa ito, inialay din po natin ito para sa lahat na nagpapasalamat, lalo na sa sponsor sa umagang ito. Naway patuloy na ipagkaloob ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Kalupit na walang Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at kabuhay ng Iglesia. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin, Itaas ang inyong mga puso. itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Nararapat na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulit kaligayahan, lagi at saan man ang pasalamat sa iyo, O Panginoon, Banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ng iyong kalwalhatian, lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal, Banal, Banal na Panginoon, Diyos ng pagkirihan sa Diyos. Ang lagi at bukas sa Diyos. Usahan sa mga paatas, pinagpalas sa parating sa pangalan ng Panginoon. Usahan sa Diyos. Magsilunod po ang lahat. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan ang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong puntong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin at danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan kahain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y ipinagkaloob, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang alagad at sinabi, Kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, ay kinuha niya ang kain. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanilang sinabi, Inumin niyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin.
Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kahit nga Panginoon at Amang Magalangit, ginaganap namin ang iyong mga paglingkod at palaalan ng utos ng iyong anak. Sa aming pagligtas kanyang pinagbalang pagpagkasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ng aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa makalangit ng altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagkalain mo at pakabalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa at tanggap ng banal ng inyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapalat at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na maghahalay ng anumang hain, gayon may isinasamo namin sa iyo na tagapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsilunod po ang lahat. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpapailanman. At tulad ng tinuro sa ating mga ating kapag-iligtas na sa Jesucristo, maraming salamat. Magsilunod po ang lahat.
Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang kapayapaan sa panahon. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa likas. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat. Tugtulog kami sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi ang itiwala sa sarili naming pagkakuloy, kundi sa iyong maraming kabilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulog na mamungo sa ilalim ng iyong hapag, subalit itaas sa iyong pagkaway. Ipagkaloob mo sa amin kung butihing Panginoon, na aming tagabi ng katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas sa nag-ibago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alakalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsipupo tayong lahat natin ng ang ating sarili para sa pagtanggap ng banal na komunidad.